Okay, mga bata, inaanyahan ko kayong lahat sa pagtayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon mga bata, bago kayo umupo, ayusin niyo muna inyong mga upuan at pulutin ang mga nakakalat na basura sa inyong paligid. Okay, mga bata, maaari na kayo umupo. Sa uulitin, magandang umaga mga bata. Kamusta kayo sa araw na ito? Mabuti naman kung ganoon. Ngayon mga bata, may lumiban ba sa ating klase ngayong umaga? Mabuti naman kung ganoon. May ibinigay ba ako sa inyong mga takdang aralin? Mabuti kung ganoon. So ngayon mga bata, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay meron akong inihandang mga alituntunin sa loob ng ating silid-aralan. Ngayon mga bata, ay sabay-sabay natin babasahin ang mga alituntunin. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig sa guro. Pangatlo, huwag maingay sa klase. Pang-apat, itaas ang kanang kamay pag gustong sumagot. Naintindihan niyo ba ang ating mga alituntunin mga bata? Mabuti naman kung ganoon. So ngayon mga bata, may inihanda akong behavioral chart. Pero bago yan, ay papangkatin ko muna kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito naman ang pangalawang grupo. So, sa nakikita nyong behavioral chart ay may dalawang karakter. Sina SpongeBob at Doraemon. So, si SpongeBob ay nagre-representa sa unang grupo. At si Doraemon naman ay nagre-representa sa pangalawang grupo. Ngayon mga bata, gusto nyo ba ng rewards? Mabuti naman din ganoon. Kaya inaanyahan ko ang bawat grupo na magkoopera at magtutulungan sa mga gawain upang magkaroon kayo ng rewards. So, ang rewards na ito ay isang bituin. Gusto nyo ba ng bituin mga bata? Mabuti naman po ganoon. Kaya kayo ay magtutulungan bawat mga activity para may ilagay ako sa inyong behavioral na bituin. At meron din naman akong hinandang scoreboard. So ngayon mga bata, may papakita ako sa inyong mga larawan. Ang gagawin nyo lang ay tukuyin kung ano ang larawan na ito. Handa na ba kayo? Dito naman sa banda, handa na ba kayo? Okay. Okay mga bata, ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Yes, Rika? Tama. Ang larawan ito ay isang bahagi ng sala. Dito tayo tumatanggap ng mga bisita o dito natin pinaupo ang ating mga bisita o ating mga kaibigan. Sa pangalawang larawan naman mga bata, ano naman ang inyong napapansin? Yes, Jerly? Tama, ito ay isang silid tulugan. Dito tayo natutulog kapag tayo ay pagod. Kaya mga bata, base sa inyong nakikitang mga larawan, ano kaya sa tingin niyo ang ating tatalakayin ngayong umaga? Yes, Kimberly? Okay, ngayon ay ating aalamin kung
Okay, mga bata, sabay-sabay basahin ang angkop na kagamitan sa paglilinis ng bahay. Pero bago tayo dumaloy sa ating tatalakayin, ay babasahin muna natin ang ating mga layunin. Okay, mga bata, sabay-sabay basahin. Sa pamamagitan ng mga gawain, ang mga mag-aaral ay inaasahang makagawa ng mga sumusunod na may 75 antas na kawastuhan. Natutukoy ang angkop na kagamitan sa paglilinis ng bahay, na isa sa gawa ang wastong paggamit ng mga kagamitan sa paglilinis ng bahay, nabibigyan ng kahalagahan ang paglilinis ng bahay. Kaya ngayon, mga bata, tutukuyin natin kung ano ang mga kagamitan sa paglilinis ng bahay. Okay, una, mga bata, ano ba ang tawag sa kagamitan na ito? Gracie? Tama, ito ay isang bunot. Ano kaya ang gamit ng bunot? Okay, basahin natin ang sabay-sabay. Ginagamit sa pagpapakintab ng sahig. Ang bunot ay ginagamit ito sa pagpapakintab ng sahig. Kagaya na lamang ng aking gagawin. Ganito lamang ang gagawin niyo, mga bata. Naintindihan niyo ba, mga bata, kung ano ang gamit ng bunot? Mahusay kung naintindihan ninyo. Ngayon, mga bata, ano naman ang tawag sa kagamitan na ito? Yes, Judy May. Tama, ito ay isang walis tambo. Ano naman kaya ang gamit ng isang walis tambo? Mga bata, sabay-sabay basahin. Ginagamit sa pagwalis ng sahig na makinis. Halimbawa naman, ito ang gagawin kong paano ang gagawin. Yan ang tamang paggamit ng walis tambo. Naintindihan niyo ba, mga bata? Buti naman kung ganon. Mga bata, ano naman ang nakikita niyo sa pangatlong larawan? Yes, Rick? Tama. Ito ay isang walis tingting. Ano naman kaya ang gamit ng walis tingting? Okay, sabay-sabay basahin. Ginagamit ito sa pagwalis ng magaspang sahig at sa basuran. Halimbawa na lang, mga bata, ito ang gagawin niyo.
Naintindihan niyo ba, mga bata, kung ano ang gamit ng isang walis titing? Mabuti naman po ganon. Sa pang-apat naman na larawan, mga bata, ano ang tawag ko man ito? Yes! Rina? Tama, ito ay isang pandakot. Ano naman kaya ang gamit ng pandakot? Mga bata, sabay-sabay basahin. Ginagamit ito upang dakutin ang mga dumi o basura na nakakalat sa bakuran. Mga bata, ito ang maayos na paggawa kung paano ipresenta ang pagdakot ng mga basura. Ito ang pandakot at ito ang walis tambo. Kaya ang gagawin nyo ay i-press nyo lang tapos kunin nyo ang mga dumi-dumi. Ganito, mga bata. Naintindihan nyo ba? Mabuti naman kung ganon. Sa panglimang larawan, ano ang nakikita ninyo, mga bata? Tama, ito ay isang map. At ano naman kaya ang gamit ng map? Ginagamit pagpunas sa sahig o sa tiles. Kagaya na lamang ng aking gagawin. Naintindihan niyo ba, mga bata, kung paano gamitin ang map? Mabuti naman kung ganon. Sa pang-anim naman na larawan, mga bata, ano ang inyo nakikita? Tama, ito ay isang basahang tuyo. Ano naman kaya ang gamit ng basahang tuyo na ito? Ginagamit sa pagtatanggal ng alikabok at pamunas ng kasangkapan. Okay. Ito ang basahang tuyo. Ang gagawin nyo lang ay pagpunas sa mga alikabok. Kagaya na lamang ng mesa ito. Pwede nyo ito ipunas gamit ang inyong basahang tuyo. O pwede kaya ay pwede rin ninyo ito ipangpunas sa inyong mga bintana o sa mga kabinet o sa mesa. Naintindihan niyo ba, mga bata? Mga bata, ano naman ang nakikita niyo sa larawan ito? Tama, ito ay isang wax. Ano kaya ang gamit ng isang wax? Yung mga bata, sabay-sabay basahin. Ginagamit pangkintab ng sahig. So, ito ay ginagamit natin. Ilagay natin dito sa ating sa loob ng ating klase at i-apply natin ito sa ating silid-aralan. Yung mga bata, may mga katanungan pa ba kayo sa ating tinalakay ngayong umaga? Okay, dahil wala na, ay bibigyan bawat grupo ng bituin dahil sila ay nag-cooperate.
unang grupo, pangalawang grupo, at ang pangatlong grupo. So, bago tayo magsimula ay babasahin niyo muna ang bawat mga antas ninyo. Okay, pangkat una, basahin muna. Ipakita ang tamang paraan sa paggamit ng bulot at floor wax. So, pangkat una, ang gagawin nyo ay ipapakita ninyo ang pamamaraan sa paggamit ng bunot at floor wax. Naintindihan niyo ba pangkat una? Okay. Sa pangkat dalawa naman, ipakita ang tamang pamamaraan sa paggamit ng mop at basahang tuyo. Pangkat pangatlo naman ay ipakita ang tamang pamamaraan sa paggamit ng walis tabo at dustpan. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto bawat grupo sa pag-preparasyon sa inyong mga gawain. Tapos na ba kayo mga bata? Okay. Dahil nagpapakita kayo ng magandang pamamaraan sa paggamit ng mga kagamitan sa paglilinis ng bahay, ay bibigyan ko na kayo ng puntos. Sa unang grupo, sa nakikita ko, may kooperasyon ang bawat isa at naipresentahan nila ng maayos ang kanilang grupo. Kaya bibigyan ko sila ng 30 points. At sa pangalawang grupo naman, nakikita ko rin ang bawat isa ay nagtutulungan, kaya bibigyan ko kayo ng 30 points. At sa panghuling grupo, sa nakikita ko ay ang iba ay hindi nag-coopera, ang iba ay nagdandalan, kaya bibigyan ko lamang kayo ng 25 na puntos. Ngayon mga bata, bigyan nyo ng 5 palakpak ang bawat sarili. Kaya ngayon mga bata, dahil naintindihan nyo na ang ating tinalakay ngayong umaga, ay may katanungan muna ako sa inyo. Bakit mahalaga ang paglilinis ng bahay? Yes, Elvie? Tama. Mahalaga ang paglilinis ng ating bahay o sa ating kapaligiran dahil ito ay nagbibigay ito ng kagandahan at matiwasay na pamumuhay. May katanungan pa ba kayo mga bata? Dahil kung ganoon, wala na, ay magkakaroon tayo ng paspas sulit. Pero bago yan ay basahin muna ninyo ang ating panuko. Isulat sa patlang kung anong kagamitan ay itinutukoy ng pangungusap bawat bilang. Mga bata, tapos na ba ang lahat? Ipasa sa harapan ng inyong mga papel. Salamat mga bata. Para naman sa karagdagan ng inyong gawain, kung ipasahin ng sabay-sabay, magtala ng 5 kagamitan panglinis na madalas na ginagamit sa paglilinis ng bahay. So, pagbalik ninyo sa susunod ay
ipapasa niyo ang inyong takdang aralin. At doon lang nagtatapos ang ating talakayan ngayong umaga mga bata. Paano mga bata?